ate, kung pagod ka ng maghabol sa life, ako rin. Welcome to the Trentahin Podcast. Stop chasing and start choosing. Yan ang mantra natin dito. Kaya naman, let's go! Simulan na natin to. Pwedeng nakatulala ka lang habang nakikinig. Hello! Welcome back to the podcast. Salamat naman at nandito kayong lahat. And again, salamat sa support na binigay nyo sa akin sa episode 1 or sa pilot episode. Grabe, overwhelming yung nare-receive kong support, messages. Grabe kayo! Ang dami nating trentahin! And if andito ka sa episode 2, maraming salamat! Talaga namang, sabi ko na hindi ako nag-iisa eh. Sabi ko na marami akong kasama sa journey na ito. So, let's get to it! Let's get to it! Simulan na agad natin itong episode 2 because pag-uusapan natin today, ano ba yung mga signs na nasa trentahin season ka na? What are the 5 signs that you are in your trentahin season? But first, i-define muna natin. Pag sinabi bang trentahin, ano nga ba ang definition nun? Diba? Sobrang dami niyan online and even me, no? Parang when I started creating content about trentahin, napaisip din ako, ano bang pinakang ibig sabihin ng trentahin? Of course, the common definition of it is pag trentahin ka, nasa 30s ka na. Kumbaga, it's either 29 ka like me who's turning 30, or pwedeng nasa late 20s ka, turning 30, or pwedeng nasa 30s ka na talaga, mid-30s, or even late 30s. Yan yung pinakang basic na definition ng trentahin. But for me, it goes beyond the age or the numbers. Trentahin is a mindset. It's a season. Ayan. So meron akong, matagal ko na tong nabasa or parang concept na nalaman. May tinatawag kasi na U-shape happiness curve. So imagine niyo letter U. Ganyan daw yung level of happiness natin in life, no? Parang pinakang masaya tayo kapag bata tayo. So that's why yun yung start ng letter U. I don't know, imagine niyo na lang. Sa pinakang taas ng U-shape, 'di ba, the start is nasa childhood ka or nasa teenage years ka, kung saan in terms of energy and happiness, sobrang saya mo because wala ka pang masyadong pressure sa buhay. Parang nasa season ka ng life na you can do anything. Kaya naman pag nangangarap tayo bilang bata, di ba, parang sky is the limit. Sige, go! Mangarap ka hanggat gusto mo. Kaya mo yan, matutupad mo yan. And at the same time, wala pang masyadong limit or wala pang masyadong pressure kang naririnig from other people. So that's why in terms of happiness, sobrang saya because nasa age ka pa rin or nasa season ka pa rin ng life na feeling mo you can do anything. Feeling mo kaya mong gawin yung mga gusto mong gawin for yourself. And feeling mo, you still have so much time to do it. Kumbaga kakampi mo pa yung oras. And sabi dun sa U-shaped concept of happiness, yung dip or yung pinakang rock bottom, usually nararanasan siya when you enter late 20s tsaka yung 30s. Kasi parang, di ba kapag enter ka ng tunnel, kapag nandun ka sa gitna, yun yung pinakang madilim. Sa simula, di ba parang may enjoy mo yung process kasi nakikita mo pa yung liwanag. Pero pag nasa gitna ka na, parang dun ka na mapapa-question. Pero ayaw mo nang bumalik doon sa simula kasi nga parang meron ka nang nasimulan or nag-journey ka na. But kapag nasa gitna ka, ito yung part na you're questioning everything. Ito yung part na parang, tama ba tong ginawa ko? Ito yung part na medyo nawawalan ka na ng hope kasi nga, nandun ka na sa gitna. That's why, usually, when you're in your 30s, dun ka pinakang lost, pinakang confused, or pinakang walang gana in life. Kasi nga, nasa gitna ka. And hindi mo sure kung saan yung dulo or ano ba yung magiging ending nitong buhay na to. Again, going back to the U-shape, after mong mapagdaanan yung gitna, di ba sinasabi nila, life begins at 40. So, from 40s to 50s daw, bumabalik na ulit yung happiness. Or tumataas na ulit yung level of satisfaction or level of enthusiasm because medyo nandun ka na sa sa dulo pag-graduate ka na sa life So parang in a way tanggap mo na ito na yung life, tanggap mo na at least nabuhay ka at this age or mas nakikita mo na yung dulo, nakikita mo na yung liwanag compare nung nasa 30s ka na parang hindi pa nagme-make sense lahat. So I don't know guys if nagegets ninyo pero very crucial yung gitna.
Very crucial itong dip ng U-shape because it can make or break you. So that's why create ko rin itong podcast na to because as I navigate this life, gusto ko kayong idamay. Gusto ko kayong dalhin dun sa magandang path, or gusto ko kayong matulungan or matulungan natin yung isa't isa na, it will work out in the end. Marami kang tanong ngayon pero kailangan lang nating magpatuloy. Kailangan lang nating ituloy yung laban. So, for me, being a trentahin is a season of transition. Being a trentahin is being in the middle, being in a crossroad na you are given this chance to choose. Being a trentahin is the moment in your life na pagod ka ng maghabol, and this time, bibigyan mo na ng chance yung sarili mo na pumili. Napakaganda nun ha. Ang ganda nun na nasa gitna ka. And pag nasa gitna ka, you can take a pause and ask yourself, ano nga ba talagang gusto kong sa buhay? Ano nga ba talaga yung gusto kong gawin? And that for me is a gift. Because hindi lahat ng tao nagkakaroon ng chance pumili. And if you're in this season na parang gulong-gulo ka na sa life, ibig sabihin, binibigyan ka ng pagkakataon na pumili. Binibigyan ka ng pagkakataon na pag-isipan mo yung mga gusto mong gawin. And makinig ka sa sarili mo. Pakinggan mo yung sarili mo, ano ba talaga ang gusto mo. Because itong transition na to ay hindi lang transition ng career, hindi lang ito transition ng pera, hindi lang ito transition ng physical, na sumasakit-sakit na yung mga katawan mo. For me, ito ay transition ng spiritual journey mo. Kasi ito yung season na parang mas makikilala mo sino ka more than your physical form. Ito yung season na mas makikilala mo or mas matutuklasan mo, bakit ka nga ba nandito? And ito rin yung season na iso-surrender mo lahat because hindi mo naman talaga kaya na ikaw lang. Okay? So ano nga ba yung 5 signs that you are in your trentahin season? Simulan na natin. Okay? So number 1 is sobrang dami mong tanong. Kapag marami ka ng tanong sa buhay, ito yung time na kine-question mo na lahat. Minsan nagiging mas aware ka na sa politics, or parang alam mo na yung mga mali na ginagawa sa'yo, nagising ka na. No? For me, the first sign of awakening is having so much question na parang may mali. Parang hindi na ito tama. Bakit parang may something, 'di ba? Pag marami ka ng tanong, ibig sabihin, hindi ka na lang basta-basta sumusunod. Kasi pag early 20s ka, parang ka pa sunod-sunuran ka ba? Para ka pang aso or pusa na kung saan pumunta yung amo mo, susunod ka. Pag nasa trentahin era ka na, hindi ka na sunod-sunuran lang. Hindi ka na autopilot na pag ito yung sinabi, gagawin mo. Because kapag nasa trentahin ka na, instead of just following, you now ask, dapat ko bang sundan yan? Dapat bang gawin ko rin yan? Or baka ikaw lang yan and it's not for me. So from being autopilot, mas nagiging intentional ka na dun sa mga ginagawa or sinusunod mo. So dati 'di ba parang it's easy for you to idolize people. It's easy for you to maybe go find that mentor or go find that idol in life na gusto ko ring maging kagaya niya. But this time na nasa trentahin era ka na, alam mo na may sarili kang boses at may sarili kang choice, and mas naiintindihan mo na hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Hindi lahat ng nakikita mong magandang buhay or success, maybe online, ay para din sa'yo. Kumbaga dati parang ang tendency is gayahin mo na lang yung success ng iba. Gayahin mo na lang kung ano yung meron sila, sige yun na lang din yung gusto ko for myself. Ngayon, you now start to ask, gusto ko ba yun? Talaga? Gusto ko ba talaga siya? Or will that success give me peace? Para ba sa akin tong career na to or hindi? Gusto ko ba na ganito yung partner? Is this how I wanna be treated in a relationship? Hanggang kailan ako magbibigay to the point na laging walang-wala na ako? Ang dami mo ng tanong. And it's a good sign when you're starting to ask these questions because there's part of you na nagigising na. Okay? Ano yung mga tanong mo sa buhay? Sige nga, i-comment mo dyan. Number 2 is, pagod ka nang mag-compare. Hindi ka na lang basta-basta gumagaya sa iba. Dati kasi parang, hala, pumunta sila doon sa ganong place, tara punta rin tayo. Or,
uy, uso tong ganitong fashion. Sige, gawin ko rin yan for myself. Or, hala, ito daw yung trending or ito daw yung ginagawa ng iba. Parang lagi na lang, dahil ginawa niya, gagawin ko rin. Ngayon, hindi na. Hindi na uso ang nasa trentahin season ka na kapag hindi ka na nagpapadala sa uso lang or hindi ka na nagpapadala dahil lang ito yung ginagawa ng karamihan, ito na lang din yung gagawin ko for myself. Minsan nga, I don't know kung ako lang to ha, pero may mga movie na hindi ko pinapanood pag sobrang trending. Tapos papanoorin ko siya pag hindi na siya trending. Kasi ayokong madala lang sa hype. Yung hindi ka na nagpapadala sa hype, ayaw mong madala ka lang dahil meron kang fear of missing out. Ngayon, parang mas gusto mo na ma-miss out mo siya talaga. Pag trentahin ka na, okay na ma-miss out mo siya because mas gusto mo na hindi ka lang lagi nagpapabudol or nagpapadala dahil yun lang yung gusto din ng nakararami. Parang kumbaga sa pagpunta sa mga restaurant, doon parang mas gusto mo nang piliin yung wala masyadong pumipila. Sige na, dyan na kayo pumila. Although masarap siya talaga kasi maybe Michelin star restaurant. Pero sige, ako minsan mas pinipili ko na dito na lang ako sa wala masyadong pila kahit di masyadong masarap. Basta mas payapa at mas tahimik. So pag trentahin ka na, mas ang focus mo na ay internal validation kaysa external validation. You compare yourself more kapag mas nakafocus ka sa external validation. Ibig sabihin, lagi na lang ang iniisip mo ay yung approval ng ibang tao. Kapag nasa trentahin season ka na, mas gusto mo na yung approval ng sarili mo. Mas gusto mo na approve ba ito ni self? Magiging masaya ba si self kapag kinain ko tong pagkain na to? Magiging masaya ba si self if I show up to this appointment or to this gathering? Magiging masaya ba si self if suotin ko tong damit na to? Or ginagawa ko lang to dahil gusto ko lang pasayahin yung ibang tao? Okay? Number 3 is you kind of feel lost pero ayaw mo nang bumalik dun sa dating ikaw. Gets nyo ba ako? Parang andito ka sa era na confused ka. Tama ba tong pinasok ko? Or naliligaw ba ako? Or may patutunguhan ba tong mga desisyon ko sa buhay? Pero alam mo, at the back of your head, ayaw mo nang bumalik dun sa dating version ng sarili mo. And alam mo na nag-grow ka na rin kahit paano. But ino-honor mo lang na lost ka. Ino-honor mo lang na, okay, something is going on. Something is happening. Maybe may mga anxiety ka na ito bang pinili kong career makakapag-provide sa akin ng abundance in the future? Or will I find the right one for me? Or may purpose pa tong ginagawa ko? Parang you kind of feel lost but you know na something's happening already. And alam mo na instead of you going back to your old self, parang mas gusto mo ngang magpaka-lost eh. Kasi alam mo that when you start exploring that era or season of your life, doon mo mas mahanap yung sarili mo. So if nandito ka sa season ng buhay mo na hinahanap mo si self or sinusundo mo siya kung saan mo siya naiwan, that's an exciting journey. That's an exciting journey. And alam mo na when you continuously show up, kahit na napapagod ka na, kahit na dinadoubt mo yung sarili mo, kahit na super exhausted ka na, kahit na parang ubos na ubos ka na, alam mo that dadating yung time na mahanap mo yung sarili mo. And maybe the fact is, hindi ka naman talaga nawawala. Baka nakalimot ka lang. Baka ang goal is not to find yourself, the goal is to remember who you are. Baka ang goal ay hindi para hanapin yung taong hindi naman nawawala, kundi alalahanin mo lang ano nga ba yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo noon. Ano nga ba yung pagkatao mo noon na maybe nakalimutan mo dahil lang na-pressure ka na ng adulting. So ako, binalikan ko lang din yung mga nagpapasaya sa akin before. I love creating art. So I started creating again. And ang avenue ko right now is content. Pangalawa is, I'm a loving son. Na-realize ko na, nung bata pa lang ako, mapagmahal na akong anak. And somehow, nung nag-adult na ako, medyo nakalimutan ko ng mag-spend ng time sa family ko. Kasi nga, kaka-rararasis bumba ko, chase ko ng career or ng money, nakalimutan ko na, oo nga pala, kaya ko pala ito ginagawa para to sa pamilya ko, bakit di ako nag-spend ng time sa kanila? Pangatlo, nature. Dati parang wala akong time to go out and spend time with nature, kaya ako na-exhaust. And na-realize ko, bata pa lang pala ako sa probinsya, sobrang exposed na ako sa nature. Inalala ko lang lahat ng yun, and that
brought me so much joy in life right now. So ikaw, ano yung mga bagay na nagpapasaya sa noon na nakalimutan mo na and maybe you wanna remember? And dun mo mas marirealize na, oh, all this time, hindi pala ako nawawala. Nakalimutan ko lang. And number 4, sign na trentahin ka na ay, you're breaking patterns. Medyo gets mo na yung pattern mo sa life. Alam mo na ito yung mga bagay or habits mo na hindi nag-work, kaya binibreak mo na siya. Nagki-create ka na ng bagong daan or ng bagong routine or ng bagong way of thinking para ma-break mo na yung pattern. And hindi mo ma-break yung pattern kung hindi ka aware ng maling pattern. So that's why it's very important na tumulala ka talaga. It's very important that you do intentional pause. Mahalaga na pagkagising mo sa umaga, hindi ka kagad cellphone or trabaho. Pero unahin mo muna yung connection mo sa sarili mo at kay God. Makinig ka talaga sa sarili mo when you start zooming out. Kapag kasi masyado kang naka-zoom in sa life mo, masyadong zoom in din yung mga details, masyadong OA lahat. Parang masyadong dramatic kapag masyadong sobrang zoom in ka na kawawa ka kasi at this age, ito pa lang yung ipon mo, or kawawa ka kasi at this age, wala ka pang partner, kawawa ka kasi at this age, ito pa lang na-achieve mo. Masyado kang naka-zoom in, kaya masyadong dramatic. Pero when you start zooming out, dun mo magigets, or kapag meron kang bird's eye view, dun mo magigets na, ito pala yung mga patterns. Kaya pala ganito yung results that I have. It's because I keep on making the same choice or I keep on doing the same pattern over and over again. That's why walang nagbabago. So nasa trentahin season ka na kapag binigyan mo na ng chance yung sarili mo to zoom out and observe and analyze the pattern and break it. Kasi hindi enough na alam mo lang yung pattern pero hindi mo binibreak. When you start creating new pattern, you will start to create new result. Example, gusto mo na ng peaceful life, pero yung structure mo ng araw mo ay hindi set for you to have peace in life. Kung gusto mo ng peace sa buhay, dapat yung pattern mo every single day is bringing you peace. Gets nyo ba ako? So, if you want peace, dapat ang pattern mo sa araw-araw pagkagising mo, you allot time for prayer or meditation, you allot time for silence, you do morning walks or nagbabasa ka ng libro, you eat breakfast, no social media, bago mag 10 a.m. Pero kung gusto mo ng peace, tapos wala kang pattern or habits na nagbibigay sa'yo ng peace pagkagising mo, cellphone agad, trabaho agad, or labas ka kagad ng bahay, tapos ang dami mo agad maririnig na ingay, hindi mo ma-achieve yung peace. So ask yourself today, ano yung pattern that you wanna start breaking? And ano yung new pattern na gusto mo for the kind of life that you want? And lastly, ito yung pinaka-importante. You're now starting to trust the process. Kapag trentahin ka na, mas meron ka na talagang personal relationship with God. And dahil nga nasa gitna ka, 'di ba? Yung 30s kasi para kang nasa gitna na ng life for me. Or para siyang nasa gitna ng tunnel. So, kahit madilim doon sa tunnel, all you can do is trust. That you will find the light. All you can do is to trust yourself. Nakakayanin mo, All you can do is paniwalaan na you'll get there. But right now, you're here. And here is okay. Yun lang. As in talagang ita-trust and surrender mo everything to Him. Because kahit na anong plano mo, kahit na anong pag-analyze mo ng pattern, kahit sa anong dami ng question ang masagot mo at this era of your life, at the end of the day, siya talaga yung may control. At kung patuloy mong ipipilit na yung way or plano mo yung masunod, hindi ka mananalo. Kailangan mong isurrender. Kumbaga, gawin mo yung mga bagay na kaya mong gawin sa limit or sa kakayanan na meron ka. Pero at the end of the day, iso-surrender mo talaga. Hindi mo kailangang ipilit na ito nga yung gusto ko, ito dapat yung masunod. Hindi, Hindi yan mangyayari kung hindi yan yung will for you. Mas maaga mo yung ma-embrace, mas better. Kasi kung palagi mong ipipilit, kung palagi mong ifo-force yung mga bagay-bagay, nakakapagod, Hindi na para magpagod ang mga trentahin. And kung gusto mo ng masarap na tulog sa gabi, you always end your day with that feeling of trust na He has good plans for you.
Ako ang paniniwala ko lagi is all things work together for good. Romans 8:28 yata yun, I don't know. Lahat ng nangyayari, whether it's suffering, challenges, or you meeting this person, you not meeting this person, you closing this deal, you not closing the deal, it all works together for good. Lahat ng ganap mo sa buhay, lahat yan ay kailangan para ma-experience mo yung goodness of life. And if hindi ka nagta-trust that it's gonna work out in the end, then patuloy kang i-challenge ng life. Matigas ang ulo mo. Sige, bahala ka dyan. Ayaw mong maniwala ha. Magsasuffer ka talaga. So yun ang pinakang realization ko. Kaya the more open you are to have a personal relationship with Him, the better. And the more trusting you are, the more peace you enjoy in life. Okay? So again, these are the 5 signs that you are in your trentahin season in life. May listahan ako dito actually. Number 1, again, you're questioning everything. Number 2, pagod ka nang mag-compare. Number 3, you feel lost but you don't want to go back to your old life. Number 4, you're breaking patterns. And number 5, you're now starting to trust the process. Tama nga naman, nagkaroon na tayo ng episode 2. Maraming salamat for joining me today. Sobrang ma-appreciate ko if mag-rate ka dito sa podcast na to. Bigyan mo naman ako ng 5-star rating. And mag-comment ka, i-share mo to sa kapwa natin trentahin. And see you next episode. Sumain nyo ang kagandahan, kayamanan at kapayapaan. Bye!